Nirescinded mismo ng NBA yung pang 16th technical foul na nakuha nitong si Luka kontra dito kay Goga Bitadze. Sa press interview na lang rin kasi mismo nalaman ng lahat kung ano talaga yung sinabi nitong si Bitadze kay Luka habang nasa free throw line to ng third quarter. Hindi yan naintindihan kasi ng mga referee araw kung ano talaga yung sinabi nitong si Goga Bitadze kay Luka dahil sa Slovenian language yung ginamit niyan pang trash talk kay Luka na hindi nga raw talaga nagustuhan ni Luka dahil nga dinamay pala niyan yung buong pamilya ni Luka, pinagbantaan, kaya talagang hindi naman nga raw maganda yung sinabi niyan kay Luka. Parang nasa one side nga lang rin daw yung naging decision ng mga referee sa game na yan, kaya naging malinaw yan mismo sa press interview ni Luka, kaya ang Lakers nag-appeal sa NBA para i-rescinded mismo yung technical foul na binigay kay Luka. Tamang decision nga raw yan para i-rescinded dahil heat of the moment lang yung nangyari. May provocation factor na ginawa itong si Bitadze kay Luka. Pero ang concern kasi talaga dyan, madalas nagre-react si Luka pagdating sa mga refs at trash talk. Sa playoff, sobrang delikado nga raw yan para kay Luka at sa Lakers dahil isang technical na lang ngayon, paniguradong masususpende na itong si Luka. Lalo na sa mainit na rin nila pagpasok ng playoffs. Kaya kahit nakaligtas ngayon itong si Luka para sa 1-game suspension, malinaw na hindi pa rin sila ligtas pagpasok ng playoffs kung ganyan pa rin attitude ni Luka. Ngayon kasi sobrang big deal sa Lakers yung suspension na pwedeng mangyari kay Luka dahil nga masususpende na yan isang game sa 16 foul niya, tapos katapat pa nila ang Piston Detroit na top 1 team sa Eastern at positioning sila sa playoffs. Dahil dyan talaga masusubukan nga raw ang Lakers kung kaya na nilang tumapat pagdating sa mga top contender na team. Dahil sa malaking improvement nila sa team chemistry at team defense na malaking bagay nga raw talaga dyan si Luka. Dahil sa 9 straight win nila, halos si Luka yung nagbibigay ng malaking contribution sa team offense nila. Kaya ang Lakers nasa tight playoff race, hindi sila pwedeng magbigay ng easy na talo na lang. Dahil sa ganitong punto, nasa top seed race sila around 3rd seed sa Western. Ilang games lang rin yung pagitan ng 3rd seed na to mula sa 6th seed na nasa danger zone. Kaya hindi pa rin talaga nakakampante yung mga to habang papalapit ang playoffs. Si Luka kasi sa 9 win streak nila, halos nag-average ngayon yan ng 33 points per game plus 8 assists. Siya mismo ang top scorer dyan, kaya kahit siya mismo aminadong araw at sinabi niya na I let my team down dahil sa technical na nakuha niya kontra Orlando. Meaning na alam niya talaga yung consequences bilang leader at malaki yung epekto niya sa team moral dahil kapag suspended siya, mas nagkakaroon ng pressure sa teammates niya, nawawala yung alpha presence sa court. Lalo na yung malaking scoring output nito sa team offense nila at pwedeng maging malaking problema nga naman talaga. Samantalang may lumabas naman na report na may moment sa Lakers timeout na sinabi ng coach na pagod na ang team nila. Pero si LeBron sumagot ng I'm not tired. Kaya si Reeves sumagot din dyan at sinabing I'm not tired either, follow the leader. Na parang ang lumalabas nga raw si Reeves hanggang ngayon nakadepende pa rin talaga sa pagiging team leader ni LeBron at hindi pa kay Luka. Sobrang loyal kasi talaga si Reeves dito kay LeBron eh. Nakita niya kasi mismo si LeBron na nagpupush pa rin kahit pagod na, lalo na sa edad niyan. Kaya kung talagang batang teammate ka nga raw ni LeBron, ikaw na lang mahihiya na di sumabay dyan sa loob ng court. Leadership ni LeBron, accountability trigger para sa Lakers. Walang player ang pwedeng mag-relax kung si LeBron nga raw nagpupush pa rin sa game para manalo. Base kasi sa report, ang Lakers nasa winning streak, malaking factor pa rin nga raw talaga yung presence at mindset ni LeBron dyan. Kaya kahit hindi na siya yung number 1 scorer ng Lakers, nagbibigay pa rin nga raw yan ng extra push para magpataas ng level sa buong team nila. Kaya kahit si Luka, ang main player at top scorer ng Lakers ngayon, malinaw na hindi nga raw agad nawawala kay LeBron ang leadership. Dahil malinaw na nga raw ngayon at normal sa Lakers na may dalawang leader na sinusundan sila. Si Luka ang skilled leader at top scorer nila, samantalang si LeBron pa rin ang cultural at mentality leader sa Lakers at malinaw yan ngayon sa kanila. Hanggang may LeBron sa roster, siya ang magiging team leader para sa Lakers. At yan mismo yung sinusunod ni Reeves na mismong pinapakita nga ngayon ni Austin Reeves sa Lakers.